Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng aking ina nung siya ay nagtatrabaho pa lamang sa isa sa mga dormitoryo malapit sa Far East University. 20 taong gulang pa lamang siya ay kailangan na niyang magtrabaho para sa kanyang mga kapatid. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral sapagkat hindi kaya ng kanyang mga magulang ang gastos papunta sa paaralan. Maraming beses na nakaramdam ang aking ina ng kababalaghan nung nagtatrabaho pa lamang siya bilang tagapagtupi ng mga damit ng mga estudyante sa dormitoryo. Hindi siya natatakot dahil hindi lamang isa, 2, 3 o 4 na beses siyang nakaramdam at nakakakita ng mga elemento, kundi napakaraming beses. Isa-isa kong ikukwento sa inyo ang mga pangyayari na nakakakilabot. Tuwing Sabado at Linggo ay umuwi sa kani-kanilang mga tahanan ang mga estudyante sa dormitoryo. Kung kaya't si nanay, ang kanyang kapatid na si Maria at iba pa nilang kasamahan ang naiiwan tuwing umuwi ang mga ito. Isang gabi, dahil napagod ang aking ina, ay nagpapahinga siya saglit sa tabi ng storage room. Ang storage room ay literal na storage room. Maraming dumi, kalat, sapagkat doon inilagay ang mga gamit ng mga estudyante na hindi na napapakinabangan. Sa kabilang sulok ay mayroong isang kama na napakadumi at magulo. Yung parang gusto mo nang lumabas kapag nasa loob ka dahil kakaiba ang iyong nararamdaman kapag nasa loob ka na ng storage room na ito. Nagpahinga ang aking ina saglit dahil gusto niyang ipunin ang kanyang lakas dahil marami pa siyang kinakailangang gawin. Napakadami pa kasing mga damit ang kailangan niyang tupiin. Kaya't nagpahinga muna siya saglit upang mayroon siyang lakas na matitira sa mga kinakailangan niyang tapusin. Maya-maya ay mayroon siyang narinig na sit-sit galing sa storage room. Psst! 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 3 beses. Kaya tiningnan niya ito. Nang pagtingin niya ay mayroon siyang nakitang lalaki na nakahiga sa kama. At sa sinabi ko kanina, ang storage room ay magulo, madumi, at walang kama na maganda gaya ng kanyang nakita. Hindi nakaramdam ng takot ang aking ina dahil alam niyang kaiba. Pumikit siya at nanalangin ng Diyos Amahan, Diyos Anak at Diyos ng Espiritu Santo. Pagdilat ng kanyang mga mata ay bumalik na ito sa dating anyo. Tumakbo ang aking ina papunta sa 2nd floor upang ibahagi sa kanyang mga kasama ang kanyang nakita. Kaya naman ay takot na takot ang kanyang mga kasamahan. At mula noon ay hindi na sila pumupunta sa ground floor nang walang kasama. Marami pang mga pangyayaring nagaganap habang ang aking ina ay nagtatrabaho sa dormitoryong iyon. Aking ibabahagi sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa inyong pakikinig at aasahan kong sa susunod na mga istorya ay sasamahan niyo ako. Hanggang sa muli, mag-ingat kayong lahat.